Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa, mga kabiyanan. Martes, edisyon kita, Agosto 12, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, suryahan tayo ining mga awards nga nabaton sa mga local government units kag Iloilo City Police Office sa 124th Police Service Anniversary. Kaupod naton karon diri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sa PRO6 Police Lieutenant Colonel Lailin Sensil. Dalayawon ng ining mga awards, no? Iti bilog nga Pilipinas ni National Award ining nakuha sa ICPO kag isa ka barangay sa Antique kag local government unit ng Iloilo City Government. Ang Bacolod City Police Office naman ginpasidunggan bilang Best Senior Police Commission Officer in Administration sa Police Regional Office Negros Island Region. Ang adopted son sang Iloilo City kag subong siya ni ang City Director sang BCPO si Police Colonel Joresti Coronica. Balanta man ang kalidad ni Colonel Coronica sa pagtrabaho alindri sa ICPO. Hasta sa na-assign sa mga kabyanan subong sa BCPO. Namo sa accomplishments ang nalabot mga kabyanan. Mga kabyanan, kung nadumduman nyo kahapon, may present si President Bongbong Marcos
update ini sa flood control project sa bilog nga Pilipinas kag ginasuportahan ini sa aton alkalde diri sa syudad sa Iloilo, Mayor Raisa Treñas. Pila na mga LGUs naton ang nagpabutyag sang suporta bisan ang alkalde sa Pasig si Mayor Vico may matugda man. Namin ni kay mabalan kung sino dira nga mga kontraktor ang nagakabilang way galis pa sang proyekto. Amo pag hindi ang masakit. Iti sa panadumduman nyo ang explanation ni Mayor Benji Magalong do 40% kidya. Ariyaw la may mga information kita nga nakuha nga daw way gidya sang way gidya sang proyekto. Nakuha ang detalye sina no sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Well, mayong hapon. Mayong hapon, Paul, ginasuportahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagpaimbestigar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sining top 15 ng mga kontraktor sa pungsod nga nagadumalas ang pila ka mga flood control projects. Matandaan nga ang aton sining Presidente ginpanghingadlan ining top 15 ng mga contractors nga nagadumala sang mga proyekto sa gobyerno kag lakip diri ang flood control projects. Sa official statement ni Mayor Treñas, suno sa iya nga nadiskubrihan nga duha sa top 5 contractors nga namunuhan sang presidente ang mayara sing proyekto may kangtanan sa flood control project diri sa idalom sang Iloilo City District Engineering Office. Ini ang ginalakipan sang St. Timothy Construction Corporation kag Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. So ini nga mga kontraktor lakip ini sa mga ginhingadlan sa aton sini nga presidente nga mga yara sa top 15 o kung madamo sa mga projects, especially sa flood control projects. Ang St. Timothy Construction Corporation santo sa statement ni Mayor Treñas sa siyudad sa Iloilo, sila sini ang in charge nga nagaobra sa construction of flood mitigation structure section 1 sa Lapos, Iloilo City kag may pondo nga 150 million pesos kag mayara sing original expiry date nga December 16, 2024. Sunod ang construction sa flood mitigation structure sa Section 2 Lapos, Iloilo City nga may program amount man nga 150 million pesos kag may expiry date nga December 16, 2024. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation naman amo ang in charge sa Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project Section 2 sa diin suno sa alkalde nga wala matumod ang specific nga address sang sini nga proyekto. So ang previous may ara ini sang address no dira sa may Lapos, Iloilo City nga ginapalocate sang aton sini nga city government, pero ining section 2 sang Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project so no kay Mayor Raisa Treñas wala ini sang specific nga address, pero may ara ini sang program amount nga 150 million pesos kag may target completion sa March 24, 2026. Suno sa kay Mayor Treñas nga handa siya mag-cooperar pagi sa paghatag sa mga impormasyon para sa proseso sa investigasyon nga mismo ang aton nga presidente amo ang nagpahayag nga usisaon ini halin pa sang mentionar niya no sa State of the Nation address ining statement sa aton sini nga presidente. Kag mismo ang Pasig City Mayor si Mayor Vico Soto ang naghimo sang ehemplo paagi sa pag-quote sang statement man, official statement ni Mayor Raisa Treñas nga dapat imbestigahan no ang hindi kasubong sini nga mga proyekto ang mga flood control project especially nga ti hindi malocate kag hindi ma-address pero mayara sing alokasyon nga pondo kag mayara sing mga timeline no kung saan o ginumpisahan kag saan o matapos Paul. Mm-hmm. Ang aton man sininel nga mabantayan gid, matutukan. Hindi naton gusto nga nga panugod lang bala. Dapat asa sa mapasabat gid kung sino ning mga may mga liabilities sa sini nga mga flood control projects bala mo nil katalakan na niya nga kada bagyo ginabaha kita kada tuig may pondo ang nga ginapain para sa flood control projects pero duay gyapon mihura. So amo ning bantayan no kay ti ang aton sini nga presidente naghatag sa statement nga tanan nga flood control projects ang iya pag-ausisaon, imbestigaran kag i-publicize ang mga nadayon nga proyekto pati ang mga wala
sang tupa nga proyekto no, may pundo pero wala nagtupa. Kag ang purpose ang sining ang sumbungan ng bayan nila nga ginbuksan sa presidente ta nga intended sa tanan nga reklamo pwede gid makaparticipate ang aton nga pumuluyo paagi sa pag-send pagpalabot sa ila sini nga mga nahibaluan may kang tanan sa mga flood control projects sa ila barangay. So at least participative bala. Hindi lang dira nga siling ang proyekto, ang kontraktor, ang mga elected officials kag ang presidente ang may opportunity nga maka-share. Kundi ang aton man sini nga mga citizens nga ara gid sa ila lugar kag masikyar nila kung may ongoing gid man da nga mga projects kag ma-report nila gilayon kay tisono kay Presidente Marcos siya mismo ang magabasa sina nga mga mensahe. Kasi kung siya makabasa, kundi makatawag siya yon kung sinong in charge. Pero abi mo ba, Nel, sa breakdown nga ginplastar gani ni Baguio City Mayor Benji Magalong, kung 100%, 30% lang gani ang nagakadto sa project. 40% based ni sa sa breakdown ni Mayor Benji kag sa iya nga mga pagpang-imbestiga, 40% gid ang nagakadto sa SOP. So mo nang mga mambal na ton ang kontraktor niya na lang niya gani kumbaga hindi ni sila yang nagamandar dira, so dapat ang nagamando gid dira ang dapat gid kumbaga ang master gid mo dapat gid nga madakop. So medyo masubo gid no sa bahin sa ato mga pumuluyo kumbaga yang pumuluyo ya among end user. Kag ang budget gid ya ara pero ti ang nagatupa ang nagaatubang kag ang nagalangoy sa baha ang nagakalumos yung mga pumuluyo sa kilid sang supa. So nami man din nga wake up call no kabay pa kun tani nga masuportahan gid sa mga LGU officials ang aton siniya nga presidente sa iyang call nga tiimbestigahan ning flood control projects kay ti kadako-dako gid man sang budget pero ang pamagbilyon na daw kadamo gid sang mga nagkalalumos kag mga nagakalaanod nga mga pumuluyo naton. So siguro part ina sang dapat nga mausisaan with bala naton nga iban nga mga urban areas tama gid ka crowded no pero hindi lang ini concentrated sa NCR sa iban nga lugar nga flooded kag Iloilo is may history gid no sa grabe nga baha kag isa sa dako nga proyekto kag helpful gid nga proyekto diri sa aton ang flood control project nga nagasalbar sa syudad sang Iloilo kag sa kaiping nga mga kabanwahanan kag ang mga ongoing projects pa diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. So kabay pa nga ini maimbestigaran kag mausisaan gid no. Kay nami gid ko may manabat. Dapat. Dapat sila naman ang malumos. Kay hambal ni presidente sila dapat malumos sa kaso. Hindi na kita kaalyado kung madalahig ka da no. Kung masagasaan ikaw sa investigasyon. Hindi na ikaw kaalyado, automatic na yon no. So seryoso gid ang aton sini nga presidente kag diri sa aton sini nga lokal nga panguluhan sa syudad 100% gid ang suporta sa aton sini nga alkalde knowing nga sa ginbuyagyag nga mga list of contractors may duha gid diri duha gid sa top 5 contractors may proyekto diri sa may syudad sang Iloilo. Pero Nel, abi mo ang maayo nga balita sini kung mapanabat niya matamat ang mga sa likod sining mga palpak nga projects. Ang iban pagid nga mga infra projects matamat inspeksyonon pagid kagti diri na magatagam kagti hopefully maka-learn na sang leksyon ang aton nga mga natungdan. Siguro ti kuha na to nahugnat na tong zona sa presidente no sa remaining niya nga nabilin nga mga termino ti kumbaga ti unay ni para magsuktanay accountability sa mga opisyalis kag sa mga involved nga mga kontraktor. Mabalan na nato niya kay ti entering sa second half sang termino sa aton nga presidente naghatag na siya sang warning kag gina-make sure niya nga ma-follow up no ang ining project especially ang intended sa aton siniya nga flood control projects especially nga nagaatubang kita isang kalamidad kag madamo sang bagyo nga ginatubang ang pungsod sa diin nga ang pagbaha isa gid sa mga major problems bangod man sa aton siniya nga panahon no diri sa pungsod Pilipinas. Nel, madamo gid nga salamat. Madulong naton nga report para sa bagong Pilipinas General Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abi mo ang nakita gid naton sini no. Nel, madamo gid nga salamat sa report no. Nakita naton diri sa sining project nga kumbaga dapat may feasibility study. Kumbaga ginatun-ana na ina before ka mag-implement sa project para balang ma-mitigate naton ang impact, ang effects sang pagkaguba
dira gina dapat ang umpisa. Ti kung dira pa lang way kita sa may ginahimo, ti ang kakatabo ya kada tuig ya or kada ya may bagyo guba, di ba? Ang iban gani may mga kita nga mga nagagawa ng information subong na may address pero wala sang wala na implement ng project, hindi nagkatong kwarta. So mo nang pamangkot, hindi lang kita na mag-mention no kung ano nga mga ini nga mga lugar. Pero ang aton lang yang dapat mangin accountable gid ang ining mga natungdan. Kay dugi na dugi na tunto talang bala ang mga tawo, mga ordinaryo nga tawo nga nagaubog sa baha, nagka-leptospirosis bangod sa sining pag-ubog nila sa baha. Pero samtang ang ining mga sindikato ate muna yung kapasasa sa kwarta sang pumuluyo. Muna hindi naton gusto nga matabo. Kag amo na ang direksyon sa atong presidente, President Ferdinand Marcos nga mapasabat ang ining mga natungdan, may mga kahilabtanan sa sining mga palpak nga proyekto. Oo, hindi tapag pasugtan. Hindi tapag pasugtan eh. Ngayon na kay may hotline si President Marcos. Direkta ka mo dira maka-report. Ang aton man lang sini nga may manabat. Kay kung kung wala sang may manabat, mag-apekto ini sa gobyerno. Ang importante gid nga may mapasabat. May magapangatubang sa mga kaso. Deserve sa mga pumuluyo nga matagaan sang hustisya. Sa tinuig nga pagbaha, ang Metro Manila gidya terrible no? Ito gidya terrible gidya yung pagbaha. Diri sa aton may mga areas pa nga ginabaha. So lang tawon tayo kung anong mangin development sina sang pagbuyagyag sang pila ka mga kontraktor nga nakakuha sa mga dalagpuan nga proyekto, no? Lagpo daan eh. Pero amat-amat na niya. Tisubong flood control. Way takabalo base sa Nexo na ang tutukan sang presidente, ang mga taytay naman. Oh, di ba? Way takabalo. Base sa sunod ng mga binulan ang pagkatutukan naman ng mga dalan nga dugay-dugay ginakabkab nga way gani pa dugay-dugay nakayo bubuo naman. Wala? Maluoy kita sa kwarta sa pumuluyo. Mukhang maluoy kita sa inpabalasan sa mga taxpayers naton. Hindi basta-basta nga sakripisyong inahimo nila no, pulaw bugtaw sa pagtrabaho. Maka-provide sa ilang mga pamilya. Pero ang iba niya, ang ila trabaho lang nila ginaobra sa insakto. Bay pa nga matagaan hustisya ang mga Pilipino. 29 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Siningatingon pakigangot kita sa Police Regional Office 6 sa mga awards nga nabaton. Makaupo na to sa piyak nga linya ang spokesperson sang Police Regional Office 6, Police Major Rylen Sencial. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Sir Paul, maayong hapon man. Maayong hapon din sa inyo mga salamat. Ma'am, ang Police Regional Office 6 no, nakakuha sang tatlo ka award no, sa sining bago lang natapos ng 124th Police Service Anniversary. Anong mensahe ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director ng PRO6. Sir, no, ang ating Regional Director, si Police Brigadier General Josefino Ligan, nagkakalipay din sa award niya na batin sa Police Regional Office 6 sa bago ng week na din award natin, din patigay natin 124th Police Service Anniversary. So,
Kung sabihin, tatlo din sa award ang ating nakuha din, no? Ang ICCO bilang Best City Police Office, ang Barangay San Semirara sa Kaluyan City bilang Best Barangay nato, no? At ang Iloilo City bilang Best Highly Organized City. So, mention din sa ating National Director na nagkakalita din siya kag nagpasalamat sa sining recognitions na ato na nabaton na nagpakita sa ating nakatisan, disiplina nato, no? Sa dedication sa ating mga police officers sa Region 6 sa ukod ang ating komunidad. Iya paghinduda nga ining recognition na aton na ining mga nabaton, maging inspiration sa gusto sa tagtatag sa natin sa mga kapulisan na padayo natin na pag-animuon ng aton na mga trabaho adlaw-adlaw, mag-servisyo kita ng maisipigat pag mayara sa siling natin ang firmo din na mention sa natin nila Regional Director at Mr. Corano service with a heart sa aton ng mga pumululo sa bilog na Region 6. Ang isa man, ma'am, sa nakita naton ang strong collaboration sa local government unit naton, mga kabarangayan, kasi may isa ka local government unit ang Iloilo City Government nakakuha man sang award kag ang isa ka barangay sa bahin sang Kaluyan Antique gintagaan man sa pagkilala. Yes, sir, Paul, no. Dako man ang ating pagpasalamat ang Police Regional Office here sa ating Regional Director. Dako man ang iyang pagpasalamat sa ating mga LGUs, ang ating mga stakeholders, sa ila padayon na suporta sa programa ng PNQ. So, hindi natin nakita, especially in Iloilo City, kung sila ang napilian man out of sila ka mga highly organized cities sa bilog ng Pilipinas. Pwede nakita natin kung paano ang Iloilo City nag-support when it comes to logistical resources. Nakita naman natin, upgrading ng mga facilities, provide ng mga modern equipment sa ating mga kapulisan para mapa-improve natin, mapa-ensure ang epektibo maayong pagservisyo sa pumuluyo ng Iloilo City. So, bumang sa Semirara sa barangay, sa Semirara sa Kaluyan City, Sir Paul, no? Nakita natin dito nga ang barangay sa pagpanguna ni Honorable Catherine Ling Takong, na ang ilang barangay circle very active when it comes to peace and order. Ay makita natin sa ilang mga accomplishments kung paano na-institutionalize ang ilang dito kanina barangay plan, especially kung paano ini mag-address sa crime prevention, conflict safety sa ilang barangay. Nakita man natin dito ang ilang crime prevention effort, especially balang sa through barangay resolutions na ilang naging pasa, especially in mga curfew for minors. May mga sila resolutions man dito ganito call when it comes na nag-regulate yung mga paggamit ng mga karaoke machines. And then nakita man natin dito kung paano nila empower ang ilang mga barangay tanod na as force multipliers nato, no? Nagabulit sa PNP sa pag-maintain sa peace and order sa ilang barangay. Dito dati nakita nga ang barangay Semirara, gawin siya circle namin outstanding barangay tanod. Hindi silang ilang mga tanod na for 2 consecutive years. Pag dito man natin nakita nga sa Semirara ang ila na drug-free barangay naman sila. So makita natin ang ila effort ng sininga barangay when it comes to crime prevention. So amoy na how they work closely bala sa aton sa mga kapulisan. So gina-acknowledge din natin ginapasalamatan din natin ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga stakeholders na kakita dahil din nila nga pag-support sa aton, agod na mapagili natin na malinong pag matawhay ang aton nga lugar, Sir Paul. Ma'am, sa nabaton, no, sa sining mga LGUs naton, kag isa ka unit naton ng Iloilo City Police Office, ano ang guidance ni Brigadier General Josefino Ligan sa mga police units? ICPO, nakuha ang kadalagan, magkaserbi ini nga nga paagi para mag-shape up pagid ang iban ng mga police offices sa Western Visayas.
Ginapanigyan din sa ating regional director, nga padayon ng nato na mag-collaborate, mag-work together with our LGUs, with our stakeholders in our community, kay silingan nato na kung kita nagpapinuligay ang tanan na sektor ng aton na syudad nagpapinuligay. So ang success yung magasulod lang din sa aton, magapagiging, mag-maintain nato ang palinong, katatawhayan, kauswagan ng aton na sa Western Visayas, kay silin nato ang peace and order. Hindi lang niya trabaho sa kapulisan, so tanan kita gina-encourage nato ng aton mga stakeholders. We will work together para malapot natin ang palinong katatawhay, ng kauswagan sa aton na region, and then continuous collaboration, working na rin dahil magbibigay sa tanan. Okay. With this, maraming gito salamat. Police Major Lylene Senzil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Thank you, Mr. Porter Malinakon. Patian mga kabyanan, Police Major Lylene Senzil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Manamigid, no? Ang isang strong partnership, strong collaboration sa PRO6. Damo sang mga developments sa bahin sang police naton, kagamitan, mga programa, training. Balaan mo ang isa ka organisasyon kung bastante sa suporta, bastante sa equipment. Kita na ito, kagti, isa pagid. Kung may maayo ka pagid nga leader, nakita sa imo nga mga kaupdanan dira nga ikaw mismo yan nagaset sa maayo nga example. Wala ka nagapakita nga pa ano ka lang, easy go lucky ka lang nga klase sang leader. Pawala ang klase leader, pero amo na nakita nila ang maayo nga ehemplo. Nasunod man lang ina sila. Amo ni ang ginapakita sa karon sang Iloilo City Police Office, no? Through Colonel Kim Legada. Isagid sa nakita naton ang accomplishment sa anti-drugs, sustained gid. Iti ang ano man ang isa man sa nakita naton maayo man sa pag-handle sa mga media concerns ang Iloilo City Police Office. Regardless man kung issue man nila o kung accomplishment, padasigid ang pagsabat nila. At siyempre, ara dirang ilaman nga spokesperson, saman ka maayo nga police officer, si Major Sangrines. Alam mo kung maayo ka, itagaan ka ginaya sa pero kung imo naman trabaho, wala mo ginahimo sa eksakto, sigurado na ma-criticize ka gid. Huwag mo lang na criticize ka kung madayaw ka. Bangod sa imo ginahimo. Ito ang ICPO, bangod sa maayo nila nga hinimuan, gintagaan sila pagkilala sa PNP. Sining 124th Police Service Anniversary, no less than the President Ferdinand Marcos Jr. ang naghatag sa award. Paupod si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na ipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery.
Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to put my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at ligat. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter.
bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, not from Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Ang kabinan sa kapawikan na rescue sa Barangay Lawigan, San Joaquin. Ang pawikan isa ka green sea turtle nga nagabugat sang 5 ka kilo. Nagabugat ini sang 5 ka kilo sa pagbanta mga 1-year-old ining ining sea turtle. Iti ang nasambit ng pawikan buyan man sa Bugnayan Point Marine Sanctuary. Inatamyaw na aton sang maayong hapon ang tanan nga mga nag-upod sa aton subong nga hapon kadamon gid no. Thank you gid sa inyong suporta. I hope nga iban pagid ka mga programa namon suportahan nyo man halin aga hasta sa hapon.
Iban pagid mga balita patpatunaton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Ban. Pinapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Rochel Jones Sotahero sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast